Habang naglalakad si Ethel sa loob ng mall, napatigil siya sa harap ng isang videoke system na bukas para sa publiko. May ilang tao na nanonood, habang ang ilan ay nagkakwentuhan lang sa paligid. Hindi na siya nagdalawang isip at mabilis siyang lumapit sa staff na nakaabang sa tabi ng system. "Kuya, pwede po bang kumanta?" tanong niya. "Sure po ma'am, pili lang po kayo ng kanta rito." Magalang na sagot ng staff bago ibigay sa kanya ang song list at remote. Pumili agad si Ethel ng kanta, hindi para magpasikat, kundi para maglabas ng sama ng loob. Sa ganitong paraan lang nababawasan ang bigat sa dibdib niya, dahil ang kaisa-isang tao na karami niya ay niloko lamang siya. 2 linggo pa lamang simula nang malaman niyang niloloko siya ng boyfriend niya. 1 taon na silang magkarelasyon, pero may pamilya pala to. Kung hindi pa niya narinig ang pakikipag-usap nito sa telepono, hindi pa niya malalaman na may asawa at anak pala to. "Salamat, ilalabas ko lang po pagka-broken hearted ko." Biro niya sa staff sabay ngiti, pero may bahid ng lungkot ang mga mata niya. Huminga siya ng malalim pagkatapos mapindot ang song number. Kinuha niya ang mikropono sa staff bago humarap sa mga tao na walang pakialam sa kanya. "Para sa lahat ng mga katulad kong sawi sa pag-ibig." Sinalubong si Ethel ng awkward na katahimikan kasunod ng pag-play ng kantang Kung Alam Mo Lang ng bandang Lapis. Napapikit siya, at sa unang linya pa lamang ng kanta, ramdam na agad ang lahat ng bigat sa emosyon niya. Nakuha rin niya ang atensyon ng mga tao nang kantahin niya ng buong puso ang chorus. Kung alam mo lang na mahal pa kita, kaso di na pwede dahil meron ka na iba. Kung alam mo lang gusto kitang balikan, kaso may mahal ka na at di na ako ang iyong mundo. Hindi agad-agad mawawala ang pagmamahal niya sa kanyang ex-boyfriend. Minsan, naiisip niya itong balikan at sabihin na sila na lamang ulit. Pero kapag iniisip niya ang pamilya nito, umaatras siya. Nagtatalo ang puso at isipan niya sa kung ano ang tama at mali. Sa huli, nagparaya na lamang siya dahil alam niyang wala siyang karapatan sa lalaki. Higit sa lahat, ayaw niyang maging kabit. Isang masigabong palakpakan ang natanggap ni Ethel pagkatapos ng kanta. "Miss, pa-request naman ng paubaya ni Moira de la Torre. Nasaktan din kasi ako pero hindi kasing ganda ng boses mo ang boses ko. Ikaw na lang ang kumanta para sa akin." Hiling ng isang babae. "Sige po ate, tamang-tama rin yan sa nararamdaman ko ngayon." Hinanap ni Ethel ang numero ng kantang paubaya sa song list bago yan pindutin sa videoke. Tulad kanina, ramdam na ramdam pa rin ang emosyon niya sa pagkanta. May iba na napapaluha dahil maging ang mga ito ay tinamaan ng kanta. Sunod-sunod pa ang nag-request sa kanya ng kanta, pero siya na rin ang tumanggi. "Miss, isa pa!" Sigaw ng isang ginang mula sa audience. Ngumiti si Ethel at umiling ng magalang. "Nakakarami na po ako, nanay. Baka may iba pa pong gustong kumanta. Nakakahiya naman po kung sosolohin ko ang mikropono." Ibinalik ni Ethel ang mikropono sa staff na halatang natawa rin sa performance niya. Nagpalakpakan ng mga tao habang siya'y naglalakad palayo. Pero biglang may humarang sa harapan niya. Isang batang lalaki, mga 5 hanggang 6 na taong gulang. "Hello po ate, ako po si Noah. Pwede mo po bang pirmahan to?" Inilahad ng bata ang isang papel sa kanya. "Hi Noah, ang cute mo naman. Nag-enjoy ka rin ba sa pagkanta ko at gusto mo ng autograph?" Tanong niya sa pag-aakalang gusto nito ng autograph. "Marriage contract po ito ate." Napanganga si Ethel sa gulat. "Ano? Marriage contract?" "Opo. Can you be my uncle's wife po?" Ngumiti ng pilit si Ethel at bahagyang napakamot sa batok. "Ang dami namang laro, Noah. Bakit kasal-kasalan pa ang naisip mo? At saka, hindi naman pambata ang laro na yan at hindi rin dapat ginagawang laro ang kasal." "Hindi po ito laro ate. Naghahanap po talaga ako ng asawa para sa uncle ko. Pirmahan mo na po ito. Please." Pakiusap ng bata. "Nako, tama na yan. Nasaan ba ang kasama mo at mukhang nag-iisa ka rito?" "Kasama ko po ang uncle ko ate. Ayun po siya oh." Itinuro ni Noah ang isang direksyon at nakita niya roon ng isang lalaking mataba, may kalakihan ng tiyan,
pandak at nakasuot ng kupas na t-shirt. Mukhang wala sa mood habang naglilikom ng mga cart sa tapat ng supermarket. Hindi na siya magtataka kung kailangan pa nito ng tulong para makapag-asawa. Kung pagbabasihan ng itsura ng lalaki, mahihirapan itong magpasagot ng babae. Ngunit para sa kanya, hindi basihan ng itsura o estado sa buhay para mahalin niya ang isang tao. Single pa po ang uncle ko, ate. Wala pong aaway sa'yo kung magiging asawa mo siya. Hindi napigilan ni Ethel ang matawa. Medyo tinamaan siya sa sinabi ng bata. Kung nagtagal pa siguro ang relasyon nila ng kanyang ex-boyfriend, baka inaway na siya ng legal wife nito. Pero ang alam niya hindi ko problema ang dalawa kaya naghiwalay. Pero nagkasundong magbalikan ulit para sa anak ng mga to. Maayos naman silang naghiwalay ng kanyang ex-boyfriend. Pero kahit ganoon, naging kabit pa rin siya nang hindi niya alam. Ay, ewan ko sa'yo, Noah. Sa dami ng tao rito, bakit ako pang nilapitan mo para tanungin yan? Nakikita mo ba tong uniform ko? Janitress lang ako sa mall na to. Baka mamaya, hindi pala type ng uncle mo ang katulad ko. Magaling po kasi kayong kumanta at sa tingin ko po mabait ka rin, ate. Sigurado po ako na magugustuhan ka ng uncle ko. Pirmahan mo na po ito para may asawa na siya. Napailing na lang si Ethel. Noah, ang bata mo pa para isipin ng ganitong bagay. Saka bakit ka ba may ganyang papel? Peke ba yan? Tunay po ito, ate. Ewan ko sa'yo, ang lakas ng trip mo. Pwede ka namang maglaro ng kotse-kotsehan pero yan pa talagang ginawa mong paglaruan. Halika na, ibabalik kita sa uncle mo at baka mawala ka pa rito sa mall. Hinawakan niya ang kamay ni Noah at marahan itong hinila. Pero nagmatigas ang bata. Umupo ito sa sahig para hindi umalis sa kinatatayuan. Ayoko po. Nangako po ako kay uncle na hahanap ako ng mabait na babae para sa kanya. Yung hindi po titingin sa panlabas niyang itsura. Kung hindi po kayo pipirma, hindi po ako aalis dito. Iiyak din po ako ng malakas at hindi ako titigil hanggat hindi po kayo pumipirma. Humugot ng malalim na hininga si Ethel. Tumingin siya sa relong nasa pulsuhan niya at napagtantong 10 minutes na lang bago ang shift niya. 2 p.m. hanggang 10 p.m. ang duty niya ngayon at baka sermonan siya ng masungit niyang supervisor kapag na-late siya. Kailangan na niyang umalis. Pero hindi niya pwedeng iwan ang batang nagmamatigas na pirmahan niya ang hawak nitong marriage contract na tingin niya ay peke naman at pinrint lang siguro ng kung sino. Kaya siguro ay ayos lang pagbigyan to. Wala akong ballpen dito, Noah. Hindi ko mapipirmahan yan. Halika na. Tumayo si Noah pero hindi para sumunod sa kanya, kundi para kunin ang ballpen sa bulsa nito. Meron po akong ballpen dito, ate. Masaya nitong sabi. Hindi na nakipagtalo pa si Ethel kay Noah at sinaki na lang ang larong ginagawa nito. Kinuha niya ang ballpen at papel dito. Mukhang totoong marriage contract talaga yon dahil kumpleto ang mga detalye maliban sa bride. Nakasulat na rin doon ang detalye ng groom na si Vince Galvez. Yayamanin ang tunog ng apelido, pero mukhang hirap na hirap sa buhay ang groom base sa kilos nito habang nag-aayos ng mga cart. Oh, ayan, nilagay ko ng kumpleto kong pangalan at pumirma na rin ako. Okay na ba? Pwede ka na bang sumama sa akin papunta sa uncle mo? Opo, ate. Salamat po. Kinuha ni Noah ang papel at ballpen sa kanya. Hindi matawaran ang laki ng ngiti nito habang nakatingin sa pirma niya. Hinawakan naman niya ang braso nito at marahang hinila palapit sa lalaking nag-aayos ng cart. Kuya, tawag pansin niya sa matabang lalaki. Tumingin to sa kanya pero hindi maipinta ang mukha sa pagod. Anong kailangan mo, miss? Ibabalik ko lamang po itong pamangkin mo. Nakita ko kasi na wala siyang kasama. Huwag mo po siyang pabayaan mag-isa, baka mawala siya rito sa mall. Ang dami pa namang tao. Kung may trabaho po kayo, iwanan niyo na lang siya sa kamag-anak o isang kakilala. Sabi niya sa lalaki na parang nagtataka pa sa sinasabi niya. At ikaw naman, Noah, maglaro ka na lang at huwag nang problemahin ang love life ng uncle mo. Huwag ka rin lalayo sa kanya kapag narito ka sa mall. Bilin niya sa bata bago ito iniwan sa matabang lalaki. Samantala, lumabas ang isang lalaki mula sa likod ng malaking standee sa tabi ng arcade booth nang umalis si Ethel. Mabilis nitong nilapitan si Noah na itinataboy ng matabang lalaki. Boss, pasensya na. Ako ang kasama niya. Hinila palayo ng lalaki si Noah. Buddy, mission accomplished ba? Nakangiting nag-thumbs up si Noah. Opo, Daddy Louie. Hindi na po mahihirapang maghanap ng wife si Uncle Vince. Nakahanap na po ako para sa kanya. Kinuha ni Louie ang marriage contract kay Noah.
Ngumiti ito at nakipag-high five sa bata. Ang galing mo, buddy. Puntahan na natin ang Uncle Vince mo sa opisina niya. Dali natin ang magandang balita na to. Nagtungo ang dalawa sa ika-4 na palapag ng mall. Yun ang pinakahuling bahagi ng executive wing kung saan matatagpuan ang opisina ng mall management. Dumaan sila sa isang koridor na may private authorized personal only sign. At sa dulo ay isang tinted glass door na may maliit na metal plate na nakasulat ang Galvez Corporation Main Office. Binuksan ni Loie ang pinto gamit ang access card at pumasok sila sa loob ng modernong opisina. Uncle Vince! Sigaw ni Noah na nakakuha sa atensyon ng lalaking nakaupo sa likod ng isang executive desk habang nagbabasa ng dokumento. Nakasandal ito sa swivel chair at litaw na litaw ang kakisigan at otoridad sa suot nitong charcoal gray 3-piece suit na hapit sa matipuno nitong pangangatawan. Binitiwan nito ang binabasang dokumento nang makita ang mag-ama. What are you doing here? Nag-solve po kami ng problem ni Daddy, sagot ni Noah. Pumaling naman si Vince kay Loie. Anong problema ang tinutukoy ni Noah? Nakangiti namang ipinakita ni Loie ang marriage contract na may pirma ni Ethel. We found someone who's willing to marry a guy who doesn't care about looks and money. Just like your ideal girl. Pinatong nito ang dokumento sa mesa ni Vince. Kinuha ni Vince ang papel at sandaling natahimik habang nakatitig sa pirma sa ibaba ng dokumento. Ethel Arcilia? Basa niya sa pangalan. Who is she? Umupo sa visitor's chair si Loie habang si Noah ay masayang tumalon sa maliit na lounge chair sa gilid ng opisina malapit sa indoor plant at glass window. A janitress who can sing well. Pwede mo siyang paimbestigahan kung gusto mo siyang mas makilala pa. Boy her. Actually, Noah chose her to be your wife. Tumingin naman si Vince kay Noah na kinakalong ang maliit na throw pillow ng upuan. Mabait po siya at magaling kumanta, Uncle Vince. Hindi niya siya nandiri sa matabang lalaki na itinuro ko kanina bilang ikaw. Alright, I understand. Hindi ko akalain na susugal ka talaga sa ideyang to, Loie. Finding a wife to solve my problem. Tamawa si Loie. Wala naman akong ginawa. Sinamahan ko lang sa mall si Noah habang naghahanap siya ng chosen wife para sa'yo. Though, she's not that bad either. She's beautiful and sexy kahit janitress siya. I'm sure mapapamahal ka sa kanya. Makahulugan itong ngumiti at kumindat kay Vince. Asawa lang ang kailangan ko at hindi na importante kung mahal ko siya o hindi. Anyway, alam ba niyang totoo ang marriage contract na to? Nope. Siguro iniisip niyang laruan lang ang marriage contract kaya pumirma siya. Or iniisip niyang tagahanga si Noah at gusto lamang ng autograph. Sino ba naman ang mag-aakala na may hawak na totoong marriage contract ang isang bata, hindi ba? Tahimik si Vince sa loob ng ilang segundo. Tila pinoproseso ang lahat sa isip niya. Pagkatapos ay malalim siyang huminga at muling tumingin sa hawak na papel. Then we better make sure she's safe. Because if this goes wrong, we're dragging an innocent woman into a storm. Kailangan ko ng asawa, hindi lang para makuha ang Galvez fortune, kundi para ipamukha sa board members na hindi ko kailangan ng babaeng nirereto nila sa akin. Ginagawa nilang issue ang pagiging bachelor ko para makontrol ako. Akala nila madali lang nila ako dahil kakaupo ko lang bilang CEO. I know exactly the kind of woman the board is pushing on me. She came from the elite circle who only wants my wealth, and that kind of woman is dangerous. Anong plano mong gawin ngayon? Kikilalanin ko ang Ethel na to. Gusto ko rin makilala niya ako bilang si Vince lang at hindi ang Vince na may-ari ng mall na to. Susubukan ko siya kung talagang nararapat siya bilang asawa ko. Kapag nakasigurado na ako, saka ako sasabihin ng totoo. Pati na rin yung tungkol sa marriage contract na pinirmahan niya. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng backup. Narito lang kami ni Noah. Nakangiting sabi ni Loie. Thanks, Loie. I appreciate it. Pero sa ngayon, I want to handle this on my own. Sa mga nagdaang araw, matamlay pa rin si Ethel habang ginagawa ang trabaho niya. Kasalukuyan siyang nagwawali sa hallway papunta sa east wing ng mall nang mapansin niyang may isang lalaki na nakahiga sa bench. Nakahoodie ito at baseball cap. Medyo madumi rin ang pantalon at sapatos nito. Nilapitan niya ang lalaki. Excuse me, sir. Bumalikwas ng bangon ng lalaki na tila biglang nagising. Ano yun, miss? Magsasara na po ang mall. Baka maiwan ka rito sa loob. Sige, haalis na ako. Mabilis nang tumayo, pero bahagyang nawala ng balanse at humawak sa kanya. Inalalaya niya rin ito dahil baka inaantok pa, pero natambato sa kanya.
Nabitiwan niya ang walis para saluhin ang katawan ng lalaki bago ito ibinalik sa upuan. Nakayuko lamang ito at hindi gumagalaw. Sir, ayos ka lang po ba? Patingkayad siyang umupo sa harapan ng lalaki para silipin ang mukha nito. Aalisin niya sana ang suot nitong hoodie, pero nasa po niya ang dibdib sa gulat nang bigla itong tumingin sa kanya. Ano ba naman yan, sir? Akala ko kung napano ka na at nakayuko ka lamang dyan. Inaantok lang ako, miss. Galing pa kasi akong probinsya at pumunta rito para makipagsapalaran. Pero naubusan ako ng pera bago pa ako makahanap ng trabaho. Pwede bang dito muna ako matulog ngayong gabi? Wala kasi akong kakilala rito na pwede kong matuluyan. Naku, hindi po pwede, sir. Bawal pong matulog dito. Baka mawalan kami ng trabaho. Bali-balita pa naman dito na masama daw ang ugali ng bagong CEO nitong mall. Ayokong masampulan ng kasamaan ng ugali niya. Kanino nagmula ang balitang yan? Napakunot ang noon ni Ethel nang mapansin ang kakaibang tono sa boses nito. Hindi niya mawari kung ano, pero nakakakilabot yun. Binaliwala na lang niya ang napansin sa lalaki. Bago siya tumayo. Naririnig ko lang yun dito, at saka wala naman akong pakialam kahit siya pa ang may pinakamasamang ugali sa buong mundo. Mas mahalaga ang trabaho ko. Kaya umalis ka na, sir. Ayaw ka masisante dahil lamang hinayaan kitang matulog dito. Muli niyang dinampot ang walis at ipinagpatuloy ang trabaho niya. Hindi na niya pinansin ang lalaki, pero nagulat siya nang naroon pa rin ito pagkatapos niyang maglinis. Naiinis siyang lumapit dito. Sinabi ko sa iyong umalis ka na, di ba? Gusto mo ba talagang mawalan ako ng trabaho, ha? Hindi ko alam kung saan ako pupunta, miss. Ayokong gumala sa labas dahil may nagsabi sa akin na delikado raw sa Maynila kapag gabi na. Hayaan mo muna ako rito, please. Hindi nga pwede. Bakit ba ang kulit mo? Kapag nakita ka ng mga gwardya rito, kakalad ka rin ka na mga yun palabas. Pwede bang makitulog sa inyo kahit isang gabi lang? Humugot ng malalim na hininga si Ethel. Pagod na siya sa trabaho kaya ayaw na niyang ma-stress sa lalaking to. Sige, sumunod ka sa akin. Sabi na lang niya bago ito talikuran. Samantala, tahimik na sumusunod si Vince kay Ethel. Ito ang unang araw niya para makilala ang dalaga. Disappointed lang siya dahil mabilis itong magtiwala. Mapapahamak agad ito kung malin lang ng mga tao sa paligid nito. Mukhang hindi ito magtatagal bilang asawa niya. Marami ang mapandin lang sa mundo niya, at kung ganito ito kahina, mabilis tong mapapabagsak. Malayo pa ba tayo sa bahay niyo, miss? Tanong niya dahil ilang minuto na silang naglalakad. Narito na tayo. Tumingin si Vince sa paligid. Wala siyang nakikitang bahay roon kundi isang presinto. Sa presinto ka nakatira? Siyempre hindi. Umira pa ito sa kanya bago muling nagsalita. Makitulog ka muna rito kung natatakot ka sa labas. Maraming pulis dyan na pwedeng magbantay sa'yo. Hindi ko pwede sa bahay namin kasi walang space ron. Isa pa, hindi kita kilala at hindi ako basta-basta nagtitiwala sa mga tao ngayon ko lang nakita. Maraming manluloko ngayon at baka isa ka sa mga yon. Pumasok ka na sa loob. Aalis na sana to pero pinigilan niya ito sa braso. Teka lang, miss. Huwag mo akong iwan dito. Pinigsi nito ang braso para alisin ang kamay niyang nakahawak dito. Huwag ka nang dumagdag sa responsibilidad ko, mister. Kung ayaw mong matulog dyan sa presinto, bahala ka na sa buhay mo. Malaki naman ang katawan mo. Lumaban ka na lang kapag may panganib. Hindi ka naman siguro mamamatay agad. Baliwala siya nitong iniwan at mabilis pinara ang dumaang jeep bago sumakay. Mahinang tumawa si Vince at hindi makapaniwala sa sinabi ni Ethel. Nagkamali siya sa unang impresyon dito. Hindi ito madaling magtiwala, pero may kabutihan ang puso para ihatid siya sa presinto at doon makitulog. Ngunit isang bagay ang mahirap tanggapin. Baliwala rito ang itsura niya at hindi niya ito nakitaan man lang ng kahit na kaunting pagkamangha sa kagwapuhan niya. Imposibleng hindi siya tumitingin sa itsura ng isang lalaki. Matagal siyang nakatingin sa akin kanina, pero hindi man lang siya nahulog sa karisma ko. Manhid yata ang babaeng napili ni Noah para maging asawa ko. Bulong niya habang sinusundan ng tingin ang papalayong jeep. Nang mawala sa paningin niya ang jeep, itinaas niya ang isang kamay na tila nagbibigay ng hudyat. Ilang sandali lamang nang tumigil sa tabi niya ang isang itim na Rolls-Royce Cullinan. Nagmamadaling lumabas ang naka-uniforming driver at magalang siyang pinagbuksan ng pinto. Nakaantabay lamang ito sa kanya at saka lalapit kapag nagbigay siya ng hudyat. Sa Galvez Mansion na tayo. Utos niya sa driver bago sumandal sa upuan at pumikit. Kinabukasan, dumalo si Vince sa isang meeting kasama ang mga prominenteng shareholders
at senior executives ng Galvez Corporation. Nakaupo si Vince sa pinakagitna sa harapan. Suot ang kanyang itim na tailored suit at hawak ang tablet na naglalaman ng latest financial reports. Tahimik siyang nakikinig habang nag-uusap ang ilan sa mga board members nang mabaling sa kanya ang atensyon ng mga ito. Mr. Galvez, habang maganda ang projection sa ating next expansion project, there's another matter na matagal nang nakapending at hindi natin pwedeng ipagpaliban. Pwede ba nating talakayin ang tungkol dun ngayon? Tanong ni Mr. Kaipo, ang chairman of the board. Ibinaba ni Vince ang hawak na tablet bago tumingin sa matanda. I'm aware, Chairman. If this is about the partnership with the Singaporean investor, I already drafted not just the investor deal, Mr. Galvez. Putol ni Mr. Kaipo sa sasabihin niya. We're talking about your marital status, your bachelorhood to be specific. Nagkatinginan ang mga board members at nagpalitan ng opinion sa isa't isa. Pero halatang nagkakasundo sa usapang binuksan ng chairman. My marital status? I wasn't aware that it suddenly became a business agenda. Kunot noon niyang sabi. Let's not pretend, iho. Sabat ng matandang babae na isa rin sa board members. The investors we are dealing with are traditional. They prefer stability and leadership, especially sa CEO ng isang family-owned empire like Galvez Corporation. They expect a settled man, not a bachelor na may reputation for avoiding commitment. Paano sila makikipag-commit sa atin kung kumakalat ang reputasyon mong yun? You're turning 35, Mr. Galvez. You've delayed this long enough. Consider marrying Karina Sevilla. You've met her before, right? Her family owns the international shipping company we're negotiating with. Makakatulong ang kasal niyo para hindi tayo mahirapan sa negosasyon. Segunda pa ni Mr. Kaito. She's not someone I plan to marry, Mr. Kaito. You don't need to love her. You just need to make this work for the company. Umayos ng upo si Vince at may tatag sa kanyang boses nang magsalita siya. With all due respect, everyone, hindi ako magpapakasal para lang mapalakas ang kumpanya sa mata ng investors. Makakaya kong pangalagaan at mas palaguin ng negosyo nang hindi umaasa sa kasal na gusto nyo. Pakakasalan ko lang ang babaeng gusto ko. Hindi na lang ito tungkol sa iyo, Mr. Galvez. It's about protecting the legacy your father left behind. If we can't guarantee stability with your marital status, the board will be forced to reconsider your leadership and vote you out from your position as the CEO. Huminga ng malalim si Vince. Hindi siya pwedeng makipagtalo sa mga board members dahil may kakayahan ng mga itong alisin siya bilang CEO. Kailangan niya ang boto ng mga ito para manatili sa posisyon. Pero hindi niya rin tatanggapin ang kasal na gusto ng mga ito. Kailangan niya lang ipakita na stable ang buhay may asawa niya para tigilan siya ng mga ito. Give me a month. I will settle this on my own terms. Sagot niya na hindi tinutulan ng board members. Pagkatapos ng meeting, nagpalipas ng oras si Vince sa isang coffee shop sa unang palapag ng mall. Pinag-iisipan niyang mabuti ang pinag-usapan sa boardroom kanina nang marinig niya ang malambing na boses ng kumakanta. Sandali siyang napapikit na tila pinawi ng boses na yon ang problema niya. Pero narinig naman niya ang pag-uusap ng dalawang babaeng staff sa coffee shop. Ang ganda talaga ng boses niya, no? Ilang beses na siyang kumakanta sa videoke system na yan at naging kaabang-abang na siya. Kung ako sa may-ari nitong mall, bibigyan ko ng spot ang singer na yan dito sa loob. Instant attraction din yun kapag nagkataon. Ang problema, walang nakakakilala sa bagong CEO nitong mall. Hindi pa raw nagpapakilala sa publiko. Pero ang sabi-sabi ang sama raw ng ugali nun. Baka hindi siya pumayag kung may hihiling ng spot para sa babaeng yan. Walang ideya si Vince kung saan nanggaling ang balitang masama ang ugali niya. Pero hindi na lang niya pinansin yun. Tumingin siya sa direksyon ng videoke system na bukas sa publiko. Pero hindi niya makita ang babaeng kumakanta. Natatakpan ito ng mga tao kaya nakinig na lamang siya sa boses nito. Maya-maya ay narinig niya ang masigabong palakpakan at paghawi ng mga tao. Sa gitna nun ay dumaan si Ethel na may nahihiyang ngiti sa mga papuring natatanggap. She's the singer? Bulong niya habang nakatingin dito na may pagkamangha. No wonder she captivated Noah's attention and chose her as my wife. She got a golden voice that captivates everyone's heart. Napangiti siya bago umalis ng coffee shop. Kailangan pa niyang tapusin ang trabaho niya para sa planong paglapit kay Ethel at isang buwan lang ang meron siya. Pagsapit ng uwian, parang lantang gulay na naglalakad si Ethel palabas ng mall. Pagod na pagod siya dahil nadagdagan ng trabaho niya
nang biglang mag-awol ang isa niyang kasama. Miss! Ay, leche ka! Gulat niyang sabi nang biglang sumulpot sa harapan niya ang lalaking hinatid niya sa presinto kagabi. Ano ba problema mo at bigla ka nalang sumusulpot sa harapan ko? Ngumiti ang lalaki kaya't lumitaw ang maputi at pantay-pantay nitong ngipin. Kanina pa kasi ako naghihintay sa'yo. At bakit mo naman ako hinihintay? Anong kailangan mo sa akin? Magpapahatid ka na naman ba sa presinto? Hindi. Magtatanong lang ako baka may alam kang trabaho na pwede kong pasukan. Ikaw lang kasi ang kakilala ko rito. Hindi tayo magkakilala, no? Hindi rin ako agency para bigyan ka ng trabaho. Nilagpasan niya ang lalaki para pumunta sa sakayan ng jeep, pero sinundan pa rin siya nito. Ako nga pala si Vince. Ikaw, anong pangalan mo, miss? Hindi niya ito pinansin at agad siyang sumakay sa jeep na naghihintay ng mga pasahero, pero kasunod pa rin niya ang lalaki at umupo sa tabi niya. Miss, wag mo akong kausapin, pagod ako. Putol niya sa sasabihin nito. Tumahimik naman ito hanggang umalis ang jeep. Sobrang sikip sa loob at pakiramdam niya nakaangat na ang kalahati ng pangupo niya sa hita ng lalaki. Kulang na lang kumalong siya rito para lamang makaupo ng maayos. Natiis naman niya ang sitwasyon hanggang makarating sa uuwian niya. Bumaba si Ethel nang tumigil ang jeep, pero kasunod pa rin niya ang lalaki. Boss, bayad mo. Pigil ng konduktor sa lalaki. Wala akong pera, boss. Ano? Sumakay ka ng jeep nang walang pambayad? Hoy miss, bayaran mo pamasahe nitong jowa mo. Hindi ko jowa yan. Baliwala niyang tinalikuran ng konduktor na nakaharang sa lalaki, pero hinabol siya ng konduktor at hinila sa braso. Napaatras siya at muntika ng matumba, pero naging maagap ang lalaki at nakarating agad sa likuran niya. Napasandal siya sa dibdib nito habang nakaalalay ang dalawa nitong kamay sa mga balikat niya. Boss, dahan-dahan naman, babae ang hinihila mo oh. Magkano ba pamasahe? Baka pwedeng utang muna. Wala talaga akong pera ngayon eh. Babayaran na lang kita kapag nagkatrabaho ako. Anong palagay mo sa jeep namin? Tindahan? Hindi pwedeng utang dito. Magbayad kayo kung ayaw niyong dalhin namin kayo sa mga pulis. Anong klaseng tao ka ba't hindi mo pa mabayaran ng 15 pesos na pamasahe? Tanong na Ethel sa lalaki bago dumukot ng barya sa bulsa at ibinigay sa konduktor. Magbabayad din pala, hindi agad ibinigay. Maktol pa ng konduktor bago umalis. Hindi na lang ito pinansin ni Ethel at nagpatuloy papasok sa eskinita patungo sa bahay niya. Gusto na niyang magpahinga dahil pagod na pagod talaga siya. Miss, sandali! Habol ng lalaki sa likuran niya. Gusto ko lang magpasalamat dahil binayaran mong pamasahe ko. Hayaan mo, kapag nagkatrabaho ako, babayaran din kita. Hindi pa rin niya pinansin ng lalaki, pero isa sa mga kapitbahay niya ang tumawag sa kanya. Ethel, nakakulong sa barangay jail ang nanay mo. Napaaway na naman sa pasugalan kanina. Nanira pa ng mga gamit. Bayaran mo raw ang danyos niya para makalabas siya. Bili niya lang yun sa akin kanina. Kumirot ang ulo ni Ethel sa narinig. Mas nadagdagan ang pagod niya sa problemang ginawa ng nanay niya. Pinilit niyang baliwalain yun at diretsyo lang siyang naglalakad. Pero may humarang sa daan niya. Si Aling Zelda, ang matandang pinagkakautangan ng nanay niya. Ethel, mabutit nakauwi ka na. Kanina pa kita hinihintay. Nasaan ang hulog mo sa utang ng nanay mo? 10,000 pa yung dati, tapos kanina umutang ulit siya ng 5,000. Hindi ko na isasama yung mga nasira niyang gamit sa pasugalan ko kanina. Bayaran mo na lang kahit yung inutang niya kanina. Wala pa po akong sweldo, Aling Zelda. Matamlay niyang sagot. Aba, araw-araw mo nang sinasabi yan. Baka gusto mong makulong din tulad ng nanay mo. Eh di pa kulong niyo? Sigaw niya. Hindi na niya napigilan ang emosyon niya. Nakakarindi na rin po ang araw-araw mong paniningil sa akin. Kung araw-araw po sana ang sweldo ko, may ibibigay ako kada singil mo. Ang hirap din po kasi sa inyo, pinapautang niyo pa si nanay. Alam niyo namang lubog na siya sa utang, sige pa rin kayo ng sige. Anong gagawin ko? Siga ang nanay mo. Kapag hindi pinapautang, nananakit. Narito ka naman para magbayad sa mga utang niya, kaya bayaran mo na ako kahit 5,000 lang. Saan po ba ako kukuha? Wala nga po akong pambili ng pagkain para sa hapunan ko. Pambayad pa kaya sa utang ni nanay? Hintayin niyo na lang po ang sweldo ko sa katapusan. Hindi pwede. Magbigay ka kahit 5,000. Kundi matatagalan sa kulungan ng nanay mo. Hindi siya makakalabas doon. Eh di huwag niyang palabasin para wala nang uutang sa inyo. Naiinis niyang sabi bago lagpasan ng ginang. Wala kang kwentang anak. Natitiis mong pabayaan ng iyong ina sa kulungan. Kung ikaw ang anak ko, itatakwil na kita. Nagpanggap na walang narinig si Ethel.
Pero nadagdagan ang init ng ulo niya nang makita ang 16 years old niyang kapatid sa grupo ng mga nagiinuman. Nagmamadali siyang lumapit dito. Bianca, anong ginagawa mo riyan ha? Umuwi ka sa bahay ngayon din. Gabing-gabi na tumatambay ka pa rito. Uwi! Hinawakan niya ito sa braso at hinila nang hindi siya pinansin. Pero malakas ditong hinampas ang kamay niya. Ano ba ate? Bakit mo ko pa uuwiin? Dito busog ako. Nakakadiskarte ako ng pangkain dito. Sa bahay kasi walang makain. Si nanay palagi nasa sugalan at ngayon nakakulong pa. Si tatay hindi ko alam kung sino na namang pokpok ang kasama. Ikaw naman may trabaho ka nga pero wala ka namang maibigay sa amin. Kulang na kulang pa rin ang kinikita mo. Dapat nga maging masaya ka pa dahil hindi na ako umaasa sa'yo. Umalis ka na at huwag ka makialam sa buhay ko. Nasaktan si Ethel sa sinabi ng nag-iisa niyang kapatid. Tama naman ito dahil kahit anong subsob niya sa trabaho, wala at wala pa rin nangyayari. Hinayaan na lang niya ito at umuwi siya ng bahay. Bumuhos agad ang pinipigilan niyang luha nang makapasok sa loob. Napaupo na lang siya sa maalikabok na sahig habang nakasubsob ang muka sa mga palad niya. Halo-halo na ang emosyon sa dibdib niya. Pagod sa trabaho, problema sa utang at pamilya, at pagkabigo sa pag-ibig. Ayoko na, susuko na ako. Hindi ko na kaya mga problemang to. Lumayo siya at pumunta sa kusina. Kinuha niya ang kutsilyo roon at diretsyong inilapit sa pulso niya. Ngunit isang kamay ang mabilis na kumuha sa kutsilyo bago pa niya mahiwa ang balat niya. Miss, wag mong gawin yan. Mahinahong sabi ng lalaki. Galit siyang tumingin dito habang puno ng luha ang mga mata niya. Wala siyang ideya kung bakit hanggang ngayon ay nakasunod pa rin ito sa kanya. Ibalik mo sa akin ang kutsilyo. Gusto ko nang mamatay. Sinubukan niyang agawin ng kutsilyo sa kamay nito, pero hindi niya yun makuha. Nadagdagan pa niyon ang bigat ng kabigo ang nararamdaman niya para sa sarili. Pinagahampas niya ang matigas na dibdib ng lalaki, pero kusa ring tumigil ang mga kamay niya na tila nawawalan siya ng lakas. Parang awa mo na. Ibalik mo sa akin ang kutsilyo. Ayoko na ng ganitong buhay. Hirap na ako. Hindi solusyon ng pagpapakamatay, miss. Bulong ng lalaki, habang marahan siyang inaalalayan paupo sa lumang upuan sa kusina nila. Kahit gaano pa kabigat ang problema mo, alam kong malalagpasan mo rin yan. Tumingin si Ethel sa mukha ng lalaki, pero hindi niya nakikita ang simpatsya mula sa mga mata nito. Malabig ang tingin nito na parang walang pakialam sa nangyayari, pero taliwas yun sa sinasabi nito. Sino ka ba? Anong alam mo tungkol sa akin? Mariing tanong niya habang nanginginig ang boses. Huwag kang magsalita na para bang kilala mo ko, na para bang naranasan mo rin ang mga naranasan ko. Hindi mo alam ang nararamdaman ko at kung bakit ako humantong sa ganito. Hindi ako basta-basta sumusuko sa problema, pero punong-puno na ako. Wala akong mapagsabihan dahil yung kaisa-isang tao na inaasahan ko, niloko lang ako. Dinagdagan niya ang sakit sa puso ko. Sino pang makakapitan ko ngayong hinang-hina na ako? Gusto kong wakasan ang buhay ko para mawala ang lahat ng nararamdaman kong to. Pero pinigilan mo ko. Naglandas ang luha sa mga mata niya at hinayaan niya lang makita yun ng estranghero sa harapan niya. Sa unang pagkakataon, pinakita niyang mahina siya. Nawala ang ngiting naging pader niya para itago ang sakit na nararamdaman niya. Kung napapagod ka, magpahinga ka lang. Hindi mo kailangan maging malakas araw-araw. Kung sasuko ka ngayon, hindi mo makikita kung paano ka pa pwedeng bumangon bukas. Hindi mo malalaman kung anong panibagong buhay ang naghihintay sa'yo. Kaya sana piliin mo mabuhay ngayon. Kasi baka bukas magbabago na rin ang buhay mo. Walang buhay siyang tumawa. Magbabago? Sa tingin mo may pagbabago pang naghihintay sa akin? Hinawakan nito ang dalawa niyang kamay at marahang inalis ang bakas ng luha sa mukha niya. Piliin mong mabuhay at nangangako akong magbabago ang buhay mo. Pangako ko yan sa'yo. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Ethel. Napayuko siya at tahimik na umiyak. Kung kanina'y puno ng galit at pagkabigo ang iyak niya, ngayon kumakalma ang pagkahinga niya. Mas lalo pa siyang napaiyak nang maramdaman ang mainit na yakap ng lalaki. Bakit sa estranghero pa niya naramdaman ang kapanatagan ng loob? Pakiramdam niya magiging okay ang lahat kapag nasa tabi niya ito. Samantala, ilang oras pa nanatili si Vince sa bahay ni Ethel para samahan ng dalaga. Nang masigurong hindi na nito pagtatangkaan ng sariling buhay, umalis na rin siya. Tahimik lang siya habang nasa loob ng sasakyan hanggang maisipan niyang tawagan si Louie. Ilang segundo lamang ay sumagot na ito. Bro, madaling araw na. May emergency ba?
I met Ethel Arcelia, and her life is complicated. Lots of problems with money and her family. Hindi ko inaasahan na ganito pala kahirap ang buhay niya. I saw how exhausted and broken she was. Hindi siya handa sa mundong ginagalawan ko. Kung ipipilit ko pa, baka mapahamak lang siya. What I need is someone strong. Someone who can stand her ground. Not someone like her. We need to find another girl. This Ethel Arcelia, she's off the list. Dire-diretso niyang sabi kay Louie. Pero bro, baka kaya mo siya nakita sa ganung estado ay dahil ikaw ang hinihintay niyang magiging lakas niya. Minsan kasi yung mga mukhang mahina, sila yung kailangan lang ng isang taong susuporta sa kanila. Malay mo, malakas at palaban pala talaga si Miss Arcelia at matagal na siyang lumalaban mag-isa. Baka nagkataon lang na nakita mo siya kung kailan siya nasa pinakamahinang estado. Sagot ni Louie sa kalmadong tining. Sandaling natahimik si Vince. Tinitigan niya ang tanawin sa bintana habang humarurot ang sasakyan sa kahabaan ng kalsada. You sounded so sure about her, Louie. Do you personally know her? Para kasing kilalang kilala mo siya. Bahagyang tamawa si Louie sa kabilang linya. Hindi ko siya kilala, bro. Sinasabi ko lang ang kung ano sa tingin ko ang pinagdadaanan ni Miss Arcelia. Alam mo, baka hindi ka hinaan yun, kundi pagod lang sa dami ng pasan niya sa buhay. Bakit hindi mo siya kilalanin pa ng mas matagal? 1 linggo o 1 buwan man lang. Kung sa huli, hindi talaga siya pumasa sa panlasa mo, then let her go. Kalimutan mo ang marriage contract na pinirmahan niya. Pero hindi ako nangangako na matutulungan pa kitang humanap ng babaeng hindi titingin sa itsura at karangyaan mo sa buhay. Bihira na lang yun ngayon. Isa pa, may plano na rin kami ng pinsan mong manirahan sa ibang bansa. Hindi na kita matutulungan kapag umalis kami. Bumuntong hininga si Vince at marahang minasahe ang pagitan ng mga kilay niya. My decision is final, Louie. Hindi ko kayang ipahamak ang tulad niya sa mundong ginagalawan ko. Marami na siyang pinagdadaanan at ayokong dagdagan pa yun. Isa na lang ang magagawa ko para sa kanya. Ang tulungan siya magkaroon ng magandang pagkakakitaan sa mall ko. Kung yan ang sa tingin mo makabubuti sa sitwasyon, hindi kita pipigilan. Pero isipin mo rin ang mga sinabi ko. Baka makonsider mo yun at magbago pa ang isip mo. Yeah, I'll think about it. Thank you. Kinabukasan, agad na pinaasikaso ni Vince sa kanyang assistant ang pagbibigay ng isang area sa loob ng mall para gawing entablado ni Ethel sa pagkanta. Gagawin niya ang sinabi ng staff sa coffee shop. Bibigyan niya ng spotlight si Ethel na maaaring magpalaki sa income nito. Natitiyak naman niyang magugustuhan din yun ng mga tao. Sir Galvez, everything is on set now. Nakausap na rin po ng staff natin si Miss Arcelia at pumayag po siyang mag-perform. Maglalaan po siya ng 2 oras bawat araw para kumanta. At magsisimula na siya bukas. Report ng assistant niya habang kausap niya ito sa telepono. Good. How about her job as janitress? Did she quit? I'm sorry, sir. Nagbigay na po kami ng malaking offer sa pagkanta niya pero ayaw pa rin niyang bitiwan ng trabaho bilang janitress. Makakaya daw po niyang pagsabayin ng 2 trabaho. It's fine. Thank you. Pinatay ni Vince ang tawag. Inayos niya ang suot na hoodie habang nakaupo malapit sa terminal ng jeep kung saan sumasakay si Ethel pauwi. What am I doing here? Tanong niya sa sarili. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi dahil naaalala ang pag-iyak ni Ethel. May pagkakataon na naiisip din niya ang sakit sa pagpanaw ng mga magulang niya. Pero kailangan niyang tatagan dahil may mga naiwan na mga ito sa kanya. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan na maaaring gamitin laban sa kanya. Ngunit sa sitwasyon ni Ethel, parang napuno na ang imbakan nito ng emosyon at sumabog yun kagabi sa harapan niya. Masasabi niyang malakas ito upang ipakita yun sa kanya. Mr. Estranghero? Lumingon si Vince sa babaeng tumawag sa kanya. Nakita niya si Ethel at nakakapanibago ang masaya nitong ngiti ngayon. Ikaw nga! Nagulat siya nang tumakbo ito palapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Hindi siya nakakilos sa pagkakaupo dahil sa gulat. Hindi niya rin inaasahan na kusang aangat ang braso niya payakap sa bewang nito. May nag-uudyok sa isip niya na mas kilalanin pa ang dalaga. At ngayong nasa bisig niya ito, nagbago ang plano niya. Itutuloy na rin niya ang pagkilala rito hanggang mapatunayan niya kung karapat-dapat talaga ito bilang asawa niya. Maraming salamat dahil iniligtas mo ang buhay ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko naranasan ang kasiyahang to. Pinukaw mo ko sa mga sinabi mo. At ngayon, hindi ko pinagsisihan na nakinig ako sa'yo. Ano bang meron at bigla ka na lang nangyayakap, miss? Tanong niya na kunwaring walang alam kahit may ideya siya sa sinasabi nito. Humiwalay ng yakap si Ethel sa kanya bago umupo sa tabi niya.
Pero nakaramdam siya ng pangungulila na para bang gusto pa niya itong yakapin. Kay bilis nagbago ng damdamin niya simula nang umiyak to sa mga bisig niya kagabi. Pakiramdam niya siya lamang ang pinagkukunan nito ng lakas at hindi niya ito magawang bitiwan. Good news kasi ang sumalubong sa akin pagpasok ko kanina sa trabaho. May nag-offer sa akin ng sideline at ang laki ng sweldo. Maglan lang ako ng 2 oras sa pagkanta sa loob ng mall. Dagdagin sa sweldo ko bilang janitress. Pakiramdam ko ito na ang simula ng pagbabago sa buhay ko. Kaya naman mag-celebrate tayo, estranghero. Ililibre kita dahil ikaw ang naging swerte sa buhay ko. Estranghero pa rin ang tawag mo sa akin. Nagpakilala na ako sa iyo Nakakatampo ka naman, miss. Ngumiti si Ethel at pabiro siyang hinampas sa braso. Tila unti-unti na itong nagiging komportable sa kanya. Ito naman, tampo na agad. Hindi ko kasi narinig kung anong pangalan mo. Sabihin mo na lang ulit sa akin ngayon. Vince ang pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo? Hindi ka pa nagpapakilala sa akin. Parang ayaw mo sa akin. Ay, sorry naman. Ethel Arcilia ang pangalan ko. Halika na, Vince. Ililibre kita ng pagkain ngayon. Doon lang tayo sa affordable Sa susunod na lang kita ililibre sa medyo mahal na kainan kapag may sweldo na ako. Wag na, nakakahiya naman. Ano ka ba? Bawal tumanggi sa libre, no? Tara na kasi. Nagugutom na rin ako. Pinulupot nito ang braso sa braso niya at hinila siya patungo sa isang karinderya. Ituro mo na lang ang gusto mo at ako ang magbabayad. Nakangiti nitong sabi. Sigurado ka ba? Baka wala kang pera at makadagdag pa ako sa gastusin mo. Huwag kang mag-alala, may pera pa ako rito. Paraan ko na rin to para ipakita ang pasasalamat ko sa'yo. Sige na, ituro mo na ang gusto mo. Umakto ng normal si Vince at hindi nagpahalata na hindi siya pamilyar sa mga putaheng nakadisplay sa estante. Itinuro na lang niya ang sa tingin niya ay masarap at yun ang in-order ni Ethel para sa kanilang dalawa. Hindi naman siya nagkamali dahil masarap ang putaheng tinawag na menudo ni Ethel at nabusog siya. Nagulat pa siya sa presyo dahil wala pang 200 pesos ang bill nila. Napakamura ng pagkain yun, pero sulit na sulit. Siya nga pala, Vince, may trabaho ka na ba? Tanong ni Ethel habang naglalakad na sila pabalik sa sakayan ng jeep. Nag-aanap pa rin ako hanggang ngayon. May alam ka bang trabaho na pwede kong pasukan? Bakit hindi mo subukan mag-apply bilang janitor sa mall? Nag-awal kasing isa kong kasama at alam ko, hiring sila ngayon. Sige, susubukan ko mag-apply. Saan ka tumutuloy ngayon kung wala ka pang trabaho? Muling tanong ni Ethel. May naging kaibigan ako na konduktor ng jeep. Sa kanya ako pansamantalang tumutuloy ngayon. Pagsisinungaling niya. Mabuti naman kung ganun. Paano, mauuna na ako sa'yo Last trip na kasi tong jeep Baka hindi ako makauwi kapag umalis na to. Salamat ulit sa tulong mo, Vince. Ngumiti ng tipid si Vince. Mag-iingat ka, Ethel. Kumaway si Ethel sa kanya bago ito sumakay ng jeep. Sinundan niya lang ito ng tingin hanggang makalayo. Bago siya humudyat sa kasama niyang driver, sumakay siya sa kanyang sasakyan. Sir, diretso na po ba tayo sa mansyon? Tanong ng driver. No, sundan mo ang jeep na yun. Tahimik na sumunod ang driver. Hindi panatag ang pakiramdam ni Vince hanggat hindi siya siguradong ligtas na nakauwi si Ethel. Marahal lang ang pagsunod nila sa jeep at sapat ang distansya ng kanyang sasakyan para hindi mapansin ang pagbuntot nila. Nang ligtas na nakababa ng jeep si Ethel, saka pa lamang niya inutusan ang driver na umuwi sila sa mansyon. Sa mga araw na lumipas, ramdam na ramdam ni Ethel ang pagbabago ng buhay niya. Nagkaroon siya ng malaking sideline sa mall at ilang araw na ring tahimik ang pamilya niya. Hindi na pumupunta sa pasugalan ang nanay niya at hindi na rin naniningil ng utang si Aling Zelda. Wala na ring inuuwing pokpok ang tatay niya at himalang pumapasok na ngayon si Bianca. Nakatanggap daw to ng scholarship galing sa munisipyo. Thank you, Lord, sa mga blessings mo po sa amin. Mahina niyang sabi habang nagwawali sa hallway. Pagkatapos nito ay pupunta na siya sa sideline niya. Ethel, tapos ka na ba riyan? Napangiti si Ethel nang marinig ang boses ni Vince. 3 linggo na rin ito bilang janitor at magkasabay sila ng shift ngayon. May dala itong mop at timba, pero makisig pa rin tingnan sa uniforme nila. Nagtataka nga siya rito, kasi mukha naman itong mayaman at kutis mayaman. Pero mukhang naghihirap sa buhay. Tinuruan din niya ito kung paano gamitin ng cleaning tools dahil wala itong ideya sa paggamit ng mga yon. Ang katwiran nito ay walang ganoon sa probinsya ng mga to. Matatapos na ako rito, Vince. Hintayin mo na lang ako sa quarter natin. Sabay na lang tayo pumunta ron. Manonood din ako ng performance mo ngayon.
Dinakot muna ni Ethel ang winawalis bago muling tumingin kay Vince. Hinaan mo lang naman ang cheer mo sa akin mamaya. Nakakahiya ang malakas mong palakpak at pagsigaw eh. Ako kasi ang number 1 fan mo. Siyempre, dapat kong ipagsigawan ng paghanga ko sa'yo bilang idol ko. Ang OA sa number 1 fan di naman ako celebrity singer. Natatawa niyang biro dito. Inakbayan naman siya ni Vince at magkasabay silang naglakad pabalik sa quarter nila. Palagay na ang loob niya rito kaya't hindi na siya naiilang sa tuwing inaakbayan siya nito. Ayaw mo bang magkaroon ng number 1 fan na kasing macho at gwapo ko? Aba, maswerte ka na sa akin. Wala ka nang mahahanap na katulad ko. Tumawa naman si Ethel. Isa ang mga banat ni Vince na nagpapawala ng problema niya. Magaan itong kasama at malaki rin ang naging tulong nito para makamove on siya sa dati niyang boyfriend. Maswerte nga siya dahil nakilala niya ito. Sige na nga, pumapayag na ako. Wala na kasi ako magagawa kasi pinipilit mo ako. Salamat may number 1 fan. Inalis ni Vince ang braso sa balikat niya bago nito hawakan ang tapat ng puso. Ang saya ng puso ko sa sinabi mong yan, idol. Salamat sa pagtanggap sa akin. Madamdamin nitong sabi na tinawanan lamang niya. Ang OA mo talaga, Vince. Nagtatawanan sila hanggang makapasok sa quarter. Pero nagpaalam sandali si Vince nang may natanggap tong tawag. Makikipagkita raw ito sa isang kakilala kaya nauna na siya sa venue kung saan siya kumakanta. Nagsimula at natapos ang performance niya, hindi pa rin bumabalik ang binata. Saan kaya nagsuot ang lalaking yun? Tanong niya sa sarili habang hinahanap si Vince. Ate Ethel! Napabaling ang tingin ni Ethel nang marinig ang boses ng isang bata. Kaagad niyang nakilala si Noah. Tumakbo ito palapit sa kanya bago yumakap sa baywang niya. Noah, bakit wala ka na namang kasama ha? Nakangiti niyang tanong dito. Kasama ko po si Daddy. Nag-uusap lang po sila ni Uncle. Dapat hindi ka lumayo sa kanila. Baka mawala ka rito. Nasaan ba sila at dadalhin kita sa kanila? Okay lang po ate. Si Uncle naman po ang may-ari nitong mall eh. Kahit maligaw po ako rito, makikita niya agad ako. Natawa na lang si Ethel sa sinabi ni Noah at hindi ito pinaniwalaan. Hinawakan niya ito sa kamay at marahang hinila patungo sa supermarket kung saan nagtatrabaho ang uncle nito. Palagi mo na lang akong binibiro, Noah. Yan bang sinabi ng uncle mo sa'yo? Sorry po ate kung nagsinungaling po ako. Hindi ko po uncle yung tinuro ko sa'yo dati. Ang totoo ko pong uncle ay may-ari nitong mall. Pinsan niya po si mami ko. He's handsome and super rich po. Okay, sige. Naniniwala na ako. Pero huwag ka na magsisinungaling ha. Masama yon. Sabi na lang niya habang patuloy sa paglalakad patungo sa supermarket. Nasa coffee shop po si ni Daddy at Uncle. Doon po tayo pumunta, ate. Hinila siya ni Noah, kaya't nagpadala na lang siya hanggang makarating sa coffee shop. Hindi pa man sila nakakapasok, nakita na niya ang dalawang pamilyar na bulto sa loob. Samantala, kasama ni Vince si Louie na siyang tumawag sa binata. Hindi ito makapaniwala habang tinitingnan ang suot niyang uniforme bilang janitor. Hindi ko akalain na gagawin mong bagay nito para kilalanin ng chosen wife mo, brother. Nahulog ka na ba sa kanya? Tanong ni Louie bago humigop ng kape. Mabuting babae si Ethel at kahit sinong lalaki mapapaibig sa kanya. She's a wife material. Napapangiti na lang si Vince sa tuwing naaalala ang mga kulitan nila ni Ethel. Hindi niya akalain na mag-e-enjoy siyang maglinis ng banyo kasama ito. Palagi niya rin itong sinusundo at hinahatid sa bahay kahit makipagsiksikan siya sa loob ng jeep. Minsan nakakalimutan na niya ang pagiging CEO dahil naaaliw na siya sa simpleng buhay. At dahil yun kay Ethel. I told you, right? Mapapaibig ka talaga sa kanya. Magaling talagang pumili si Noah. Manang-mana sa daddy niya. So, kailan mo sasabihin ng tungkol sa pagiging CEO mo at sa marriage contract na pinirmahan niya? Humalakit-kip ng opo si Vince at marahang bumuntong hininga. Sasagot pa lamang sana siya nang sumingit ang boses ni Noah. Daddy! Uncle Vince! Mula sa likuran ay sumulpot to sa gilid niya. Kaya binuhat niya ang bata at iniupo sa hita niya. Bigla naman tumayo si Louie na para itong nakakita ng multo habang nakatingin sa likuran niya. Ethel? Halos pabulong na sabi ni Louie. Marahan niyang ibinaba si Noah bago bumaling sa likuran. Nakita niyang nangingilid ang luha ng mga mata ni Ethel habang palipat-lipat na nakatingin sa kanila ni Louie. Ikaw ang uncle ni Noah at isa kang CEO? Tapos magkakilala pa kayo ng lalaking yan?
Turo nito kay Loie kaya't napansin niya ang panginginig ng kamay nito. I can explain about my true identity, Ethel. And about Loie. Yes, magkakilala kami. He's my cousin's husband. Ngumiti si Ethel, pero hindi maitago ang sakit sa pagtulo ng mga luha nito. Parang doble ang sakit na naramdaman niya sa nasaksihan. Lalapit na sana siya sa dalaga, pero umatras to. Akala ko iba ka, Vince, pero pare-pareho lang pala kayong manluloko. Nagpanggap kayong mabuti sa akin, pero sa huli sasaktan niyo rin ako. Ang tanga ko para maniwala sa inyo. Sobrang tanga ko para hayaang lokohin na naman ako ng lalaking katulad niyo. Naggamit pa kayo ng bata. Ang tindi niyo. Ethel, please, hear me out. I'll explain everything. Sasabihin ko rin naman sa iyo to pero hindi ko inaasahan na matutuklasan mong tungkol dito bago ko pa ipaliwanag ang lahat. Hindi ako naniniwala sa iyo, Vince. Pagsama kayo ng lalaking yan. Galit nitong sabi bago umalis ng coffee shop. Susundan niya sana si Ethel, pero pinigilan siya ni Loie. Napakunot ang noo niya nang makita ang pagsisisi sa itsura ng lalaki. Inalis niya ang kamay nito sa braso niya at seryoso itong hinarap. I want to hear the truth, Loie. Do you know Ethel before Noah chooses her as my wife? Yumuko si Loie na parang inaamin na nito ang totoo. Humugot ito ng malalim na hininga bago muling tumingin sa kanya. Yes. Nakilala ko si Ethel sa isang singing contest na sinalihan niya 2 years ago. Nang mga panahong yun, naghiwalay kami ng pinsan mo at na-attach ako sa kanya. We were in a relationship for 1 year. Nakuyom ni Vince ang dalawang kamay. Kung hindi nila kasama si Noah, baka nasuntok na niya si Loie. Isa ito sa nagbigay ng sakit kay Ethel at nasaktan din niya ang dalaga sa pagtatago ng katotohanan dito. I'm sorry kung inilihim ko ang tungkol dito, Vince. Hindi naman ito mahalaga dahil maayos naman kaming naghiwalay ni Ethel. Ang totoo, nagulat din ako nang siyang piliin ni Noah na maging asawa mo. Hindi na ako tumutol dahil kilala ko siya personally at alam ko magugustuhan mo siya. Maniwala ka man o hindi, tapos na ang lahat sa aming dalawa. At sa palagay ko, hindi yun ang dahilan kaya nasasaktan siya ngayon. Bahagyang kumalma si Vince, pero hindi may kakailang nang gigigil pa rin siya kay Loie. Hindi niya alam kung anong dahilan. Dahil ba sa pagtatago nito ng katotohanan sa kanya? O dahil mas nauna itong minahal ni Ethel? Magpasalamat ka dahil aalis na kayo ng bansa, Loie. Kung hindi, ako mismo magpapadeport sa'yo para mawala ka sa bansang to. Iniwan niya sa coffee shop ang mag-ama at hinanap si Ethel. Pinuntahan niya ang quarter nila, pero wala ito roon. Nagtungo na rin siya sa venue kung saan to kumakanta, pero wala rin ito. Wala siyang choice kundi pumunta sa security room at pinahanap si Ethel. Nakita niyang lumabas ito ng mall kaya't mabilis siyang pumunta sa sakayan ng jeep. Pero wala rin ito roon. Wala na siyang choice kundi puntahan to sa bahay. Pero nadismaya na naman siya dahil wala si Ethel doon. Patay rin ang cellphone nito kaya hindi niya ito makontak. Ethel, where are you? Nanlulumo niyang sabi. Hindi niya alam kung saan to hahanapin ngayon. At kapag hindi pa ito nagpakita, mapipilitan siyang gumamit ng manpower mahanap lamang ito. Sa isang fine dining restaurant, naiilang na nakaupo si Ethel kaharap ang magandang babae na humarang sa kanya paglabas ng mall kanina. Nagpakilala itong songwriter-producer at plano siyang kunin bilang singer. Inanyayahan siya nitong kumain para pag-usapan ng tungkol sa offer nito. Relax, Miss Orsilia, mag-uusap lang tayo. By the way, I'm Karina Sevilla, and I'm sorry, mali ang pagpapakilala ko sa'yo. Hindi ako songwriter-producer tulad ng sinabi ko kanina. Sinabi ko lang yun para sumama ka sa akin. The truth is, I'm Vince Galvez' fiancé. You know him naman, di ba? Maarte nitong sabi. Nawala ang pagkailang ni Ethel at napalitan ng inis. Nagsayang lang siya ng oras para sumama sa babaeng to. Wala naman pala siyang mapapala. Kung ikaw ang fiancé niya, bakit ako ang kasama mo ngayon? Dapat siya ang kasama mo, di ba? Ngumisi ang babae at mahinhin nitong hinawakan ang kopita ng red wine. Mayumi rin itong uminom doon na parang hindi lumapat ang wine sa labi, bago muling ibinaba ang wine glass sa mesa. Honestly, I don't like you. Kailangan ko lang gawin to para makausap ka. Vince and I are getting married, so leave him alone. Hindi bagay sa CEO ng Galvez Corporation na makasama ang babaeng katulad mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga investors at board members kung makikita nilang kayong magkasama? Kahihiyan yun para sa amin ni Vince. Natawa naman si Ethel. Inangat niya rin ang baso ng wine niya at inisang lagok ang alak doon. Walang pag-iingat niyang ibinaba ang baso sa mesa at ngumisi rin sa babae.
Kung ganoon, CEO talaga ang lalaking yun. Pero nagpanggap siyang janitor sa hindi ko malamang dahilan. Kung magkasama kami ngayon, wala sa akin ng problema kundi nasa kanya. Hindi siya bagay sa ganoong trabaho, kaya sana siya ang kinausap mo at hindi ako. Malay ko ba kung anong tumatakbo sa utak niya? Hindi ko naman siya kontrolado. Ngumiti na naman si Katrina, pero umiinit ang ulo ni Ethel kapag ngumingiti ito. Alam niyang peke yun, dahil matalim ang mga titig nito habang nakatingin sa kanya. Good! Mukhang kontento ka naman sa mga binigay ni Vince at hindi na naghahangad ng higit pa. Anong ibig mo sabihin? Wala siyang ideya sa tinutukoy ni Katrina, kaya napakunot noo siya. Oh, hindi mo ba alam? Si Vince ang dahilan kaya ka nagkaroon ng spotlight sa mall para kumanta. Siya rin ang nagbigay ng scholarship sa kapatid mo. Binayaran niya ang utang ng nanay mo at binigyan niya ng panibagong pag-asa mga magulang mo para magbago. Kung hindi dahil sa fiancé ko, miserable pa rin ang buhay mo ngayon. Magpasalamat ka dahil hindi ko siya pinigilang gawin yun. Kaya sana, ikaw na lang ang umiwas sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo? Humalakip-kip ng upo si Ethel. Waring hindi naapektuhan sa tila nagbabantang tono ni Karina. Ngumiti siya ng pilit, kahit tila may bagay na tumusok sa dibdib niya. Wala siyang kaalam-alam sa mga ginawa ni Vince para sa pamilya niya, pero pinagpapasalamat niya ang mga yon. Kaya lang, hindi pa rin maikakaila na nasaktan siya sa paglilihim nito sa kanya. Miss Karina Sevilla, wag mo namang iparamdam sa akin na parang inaagaw ko sa'yo ang fiancé mo. Isa lang akong hamak na janitress sa mall. Anong laban ko sa isang tulad mo? Saglit siyang huminto, saka tinitigan si Karina diretso sa mga mata. Wag mong sabihing natatakot ka sa isang tulad ko. Kasi kung sigurado kang ikaw ang pipiliin ni Vince, bakit kailangan mo pa akong kausapin at pagbantaan? Hindi nagbaba ng tingin si Karina at muling umisi sa kanya. You're wrong, janitress. Hindi kita kinakausap ngayon dahil natatakot ako sa'yo. Kinakausap kita dahil naaawa ako sa'yo. Mukhang nahuhulog ka na sa fiancé ko at pinipigilan ko lang na masaktan ka. Kaya bago ka patuluyang mahulog sa wala, dumistansya ka na ngayon pa lang. Matigas at matalim ang mga salita ni Karina na parang kutsilyong unti-unting umuukit sa puso ni Ethel. May kung anong kirot ang hindi niya maipaliwanag kapag pinagdidiinan nito ang salitang fiancé, pero hindi niya ipinakita yon. Muli siyang umiti, kahit pakiramdam niya may luha ng gustong kumawala sa gilid ng mga mata niya. Salamat sa paalala, Miss Sevilla. Ngayon malinaw na ang lahat. Tumayo siya ng marahan at hindi inaalis ang tingin sa babae. Makakaasa kang hindi ako hahawak sa isang bagay na hindi naman sa akin. Sabi niya at saka tumalikod. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa ni Ethel ay tumulo na agad ang luha niya. Isang paalala ang pag-uusap nila ngayon na dapat pigilan niya ang umuusbong na damdamin para kay Vince. Dahil ngayon pa lang, alam niyang masasaktan siya. Nagpalipas ng oras si Ethel sa isang parke habang pinapahupa ang sakit ng puso niya. Kanina niya lang napatunayan na hindi na siya apektado sa ex-boyfriend niyang si Louie. Dahil mas nasasaktan siya ngayon sa paglilihim ni Vince sa kanya. Hating gabi na nang maisipan niyang umuwi, pero nagulat siya nang makita si Vince sa bungad ng eskinita papasok sa bahay nila. Humugot siya ng malalim na hininga at hinanda ang sarili sa paghaharap nila. Pinatapang niya ang kanyang muka, pero umatras ang tapang niya nang salubungin siya nito ng mahigpit na yakap. Saan ka ba pumunta, Ethel? Bakit patay ang phone mo? Pinag-alala mo ko ng sobra. Akala ko napahama ka na. Nilabanan niya ang sarili na wag bumigay sa nag-aalalang boses ni Vince. Para lang siyang robot na nakatayo habang yakap nito. Nag-usap kami ng fiancé mo. Malamig niyang tugon. Humiwalay ng yakap si Vince at kunot noo itong tumingin sa kanya. Fiancé? Sinong tinutukoy mo? Naiintindihan ko kung itatago mo tungkol sa kanya, Vince. Itanago mo nga tungkol sa pagkatao mo. Kaya malamang marami ka pang itinatago sa akin. Sino ba naman ako para magdemand ng katotohanan, di ba? Janitress lang ako at ikaw ang boss ko. Salamat na rin at nakausap ko ang fiancé mo dahil nalaman ko ang mga ginawa mo para sa amin ng pamilya ko. Salamat sa lahat ng yun, pero sana wag mong aalisin ang hanap buhay ko sa mall. Malaking tulong yun sa amin kung babawiin mo lahat ng ibinigay mo. Ethel, wala akong babawiin sa mga binigay ko sa inyo. Kung sino man ang nagpakilalang fiancé ko, nagsisinungaling siya. Wala akong fiancé dahil kasal na ako. Nawalan ng silbi ang pagpapalipas niya ng oras sa parke para mawala ang sakit sa puso niya. Dahil mas masakit ang narinig niya kay Vince ngayon. Naulit na naman ang una niyang pagkabigo at sa mga lalaki pang parehong may asawa. Umuwi ka na, Vince.
Gusto ko nang magpahinga. Nakayuko niyang nilagpasan si Vince. Iniiwasan niyang makita nito ang luhang kumakawala sa mga mata niya. Pero pinigilan nito ang braso niya. Marahan siya nitong hinila paharap bago hinawakan ang magkabila niyang pisngi. Lumamlam ang mga mata nito nang makita ang luha sa mukha niya. Mahal mo ba ako, Ethel? Hindi niya kayang sagutin ang tanong nito dahil pakiramdam niya ay mas lalo lamang siyang masasaktan. Umalis ka na, uuwi na ako. Inalis niya ang kamay ni Vince sa mukha niya bago tumalikod, pero hindi siya nito hinayaang umalis. Niyakap siya nito mula sa likuran. Napahinto siya at sandaling napapikit nang maramdaman ang matipuno nitong dibdib sa likuran niya. Gusto ko lang malaman ang totoo mong nararamdaman, Ethel. Please, huwag mo ipagkait sa akin ang katotohanan. Gusto ko lang marinig. Walang buhay na tumawa si Ethel. Tapos ano, masasaktan ng ulit ako? Natuto na ako sa relasyon namin ni Louie noon, Vince. Ex-boyfriend ko siya, pero inilihim niya ang tungkol sa asawa at anak niya. Kahit naghiwalay sila ng asawa niya, kasal pa rin sila. Wala akong kaalam-alam na naging kabit pala ako sa loob ng 1 taon. Ayoko ng ganun. Tapos ngayon mauulit na naman. May asawa ka na pero ito't nakayakap ka sa akin. Kung ako nasa posisyon ng asawa mo, masasaktan ako. At ayoko maramdaman yun ng kahit na sinong babae. Ang gusto ko lang marinig ay kung mahal mo ako, Ethel. Muling naglandas ang luha ni Ethel. Mas nasasaktan siya sa sitwasyon nila ngayon ni Vince. Oo, mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero alam ko sa sarili kong mahal kita. Pero hindi tayo pwede. Kaya please lang, pakawalan mo na ako, Vince. Paano kita papakawalan kung ikaw ang asawa ko? Ngayon sigurado na ako sa nararamdaman mo. Sa tingin mo ba papakawalan pa kita? Nanigas sa kinatatayuan si Ethel. Parang umatras ang luha niya at malakas na kumabog ang kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin, Vince? Lumawag ang yakap ni Vince sa kanya. Humakbang ito pauna para magkaharap silang dalawa. Nakita niyang nakangiti ito, tulad ng karaniwan nitong ngiti kapag magkasama sila. Inalis nito ang bakas ng luha sa mukha niya gamit ang hinlalaki. Pagkatapos ay marahan nitong hinaplos ang pisngi niya. Noah chose you as my wife, Ethel. Kung naaalala mo ang marriage contract na pinapirmahan niya sa'yo, totoo yun. It's a valid document and our marriage is legal even if it's just a piece of paper. I need a wife who doesn't care about my looks and money. And he chose you. Anong kalokohan to, Vince? Hindi ko maintindihan. Kailangan ko ng asawa, Ethel. Pero hindi asawa lang na kailangan ko pang bayaran para manatili sa tabi ko. What I need is a real wife. Yung mamahalin ako kung sino ako at mamahalin ko rin na buong puso. Itinago kong katauhan ko bilang CEO dahil gusto kong makilala mo ako bilang si Vince lang. Gusto kong makita kung makakaya mo akong mahalin bilang simpleng tao at hindi bilang isang CEO. At naramdaman ko yun habang magkasama tayo. Ikaw ang asawa ko. Kaya paano kita lalayuan kung nakuha ko na ang gusto kong kasagutan mula sa'yo? Napatunayan ko ngayon na ikaw, Ethel Arcilla, ay karapat-dapat na maging asawa ko. Hindi lang sa mga ipinakita mo, kundi dahil mahal din kita. Litong-lito si Ethel sa mga sinasabi ni Vince. Mahirap yun paniwalaan para sa kanya. Bakit ako, Vince? Marami namang babae sa paligid mo ah. Bakit hindi sila? Mahirap magtiwala sa mga babaeng nakakakilala kung sino ako, Ethel. They're after my money. Yun ang dahilan kaya natakot ako sa commitment. Pero ginamit yun ng board members laban sa akin. They suggested someone to be my wife, but I declined. I told Louie about this, and he helped me with his son. You're Noah's first choice, and even Louie was surprised that he chose you. Nung una, plano lamang kitang subukan kaya lumapit ako sa'yo. Nang makita kitang umiiyak sa bahay niyo, nagbago ang isip ko. Hindi ko kayang dagdagan ng mga problema mo. Pero kaya kong bawasan yun. Pero nagbago na naman ang isip ko nang yakapin mo ko sa may sakayan ng jeep. Nakita ko kung gaano ka kasaya at gusto kong makita pa ng mas matagal ang mga ngiti mo. Yun ang dahilan, kaya hanggang ngayon nasa tabi mo pa rin ako. Bahagya siyang dumistansya kay Vince. Hinaplos niya ang kanyang noo at nahihirapan na siyang tanggapin ang mga sinabi nito. Kung iisipin, maswerte siya kasi siya ang napili ng isang bata para maging asawa ng uncle nito. Pero sa kabilang banda, kinakabahan siya. Ayaw niyang maranasan ang pagmamaliit ng mga tao sa paligid ni Vince. Isa lang siyang janitress at sumasideline bilang singer. Pero ngayon, instant asawa na siya ng isang CEO.
Ayaw niyang mapahiya si Vince sa mga tao dahil sa kanya. Saka na lang tayo mag-usap, Vince. Gusto ko nang magpahinga. Bumuntong hininga si Vince. Halatang napipilitan lamang itong pakawalan siya. Alright, take your time. Ihahatid na kita sa bahay niyo. Wag na, kaya ko nang mag-isa. Umuwi ka na lang. Muli niyang nalagpasan si Vince at sa pagkakataong to, hindi na siya nito pinigilan. Diretso lang siyang naglakad at hindi lumilingon hanggang makarating siya sa bahay nila. Kinabukasan, laman pa rin ang isip ni Ethel ang tungkol sa pagtatapat ni Vince sa kanya. Maaga ang simula ng shift niya ngayon kaya wala siyang gana habang nagtatrabaho. Mabigat ang pakiramdam niya dahil kulang din siya sa tulog. Ethel, sa CEO's office ka maglinis. Masungit na utos ng supervisor niya. Ma'am, hindi pa po ako tapos dito sa hallway. Maglilinis pa po ako ng CR at sinusuway mo ba ang utos ko? Putol nito sa sinasabi niya. Kapag sinabi ko kung saan ka maglilinis, dun ka. Huwag maraming reklamo kung ayaw mong mawala ng trabaho. Bilisan mo ang kilos habang wala pa si Sir Galvez. Kapag naabutan niyang madumi ang opisina niya, ikaw talagang malilintikan sa akin. Naging curious naman si Ethel dahil ang supervisor niya ang palaging naglilinis sa opisina ng CEO. Ma'am, nakita mo na bang itsura ng CEO natin? My God, Ethel, ang aga-aga chismis ang inaatupag mo. Magtrabaho ka na. Tinalikuran siya nito nang hindi sinasagot ang tanong niya. Pero sa palagay niya, hindi pa nito nakikita ang CEO sa personal. Dahil hindi makakaligtas si Vince sa paningin nito. Ilang sandali pa'y nasa loob na ng CEO sa office si Ethel. Nanliliit siya sa marangyang disenyo ng opisina ni Vince. Mas naramdaman niya ang layo ng agwat ng mga pamumuhay nila. CEO talaga siya. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa malaking portrait ni Vince na nakasabit sa dingding. Binilisan na lang niya ang paglilinis sa opisina nito para makaalis siya agad bago pa ito dumating. Hindi pa siya handang makita ulit ito dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Ilang minuto lang ay natapos na ring maglinis si Ethel at mabilis na lumabas ng opisina. Ngunit napahinto siya sa hallway nang makasalubong niya si Vince kasunod ang 5 Ginoo na pawang kagalang-galang din ng porma. Gumilid siya at bahagyang yumuko para ipakita ang paggalang sa boss niya. Inaasahan ni Ethel na lalagpasan siya ng mga ito at hindi papansinin. Pero tumigil ang mga ito sa tapat niya. Face me. Maotoridad na sabi ni Vince. Kinabahan si Ethel at hindi ito sinunod. Pero nagulat siya nang halikan nito ang ulo niya. Bigla siyang napaangat ng tingin dito. Pero napasinghap naman siya nang salubungin ito ng mabilis na halik ang labi niya. Pakiramdam niya'y napunta lahat sa mukha ang dugo niya. Good morning, my wife. Nakangiting sabi nito na hindi man lang pinansin ang bulungan ng mga kasama nito. Salamat sa paglilinis ng opisina ko. Pero hindi mo na kailangan gawin yan. You're my wife, my queen, and the queen needs to be beside her king. Kailangan kita sa tabi ko. Kaya please, patawarin mo na ako. Mas nag-init ang mukha ni Ethel sa malambing na boses ni Vince. Umiwas siya ng tingin at napunta yon sa mga kasama nitong hindi tinatago ang disgusto habang nakatingin sa kanya. Excuse me, sir. Mabilis siyang umalis habang nakayuko. Kung magtatagal pa siya roon, baka bumigay ang tuhod niya. Makakaya niyang labanan ang masamang tingin ng mga kasama ni Vince, pero hindi ang pinapakita mismo ng binata sa kanya. Nakakapanghina ng tuhod ang pagiging malambing nito at halos lumabas na ang puso niya sa mabilis nitong halik sa labi niya. My God, bakit niya ginawa yun? Sinasaway ni Ethel ang sarili na huwag kiligin, pero hindi yun maitago sa mga ngiti niya. Masaya rin siya dahil hindi natatakot si Vince na ipakilala siya bilang asawa. Siya lamang itong hindi pa rin matanggap ang pagiging asawa ng CEO. Pakiramdam niya'y panaginip lamang ito at anumang oras ay magigising siya sa katotohanan. Nang mga sumunod na araw, sinasadya ni Ethel na taguan si Vince. Nakiusap siya sa supervisor niya na iba na lamang ang utusan maglinis sa opisina ng CEO. Kahit pagalitan siya nito, nagmatigas pa rin siya. Dobleng ingat din siya kapag pupunta sa sideline niya. Hindi siya umaalis sa maliit na podium kapag nasa paligid si Vince. Hinihintay niyang hindi ito nakatingin saka siya mabilis na aalis. Hindi niya sinasagot ang tawag at text nito. Hindi niya rin ito hinaharap kapag pumupunta sa bahay nila. At sa awa ng Diyos, 1 linggo na niyang ginagawa yun. Ngunit isang umaga,
Ginulat siya ng isang music video na nagpe-play sa malaking screen sa harapan ng mall at mga larawan nila ni Vince ang pinapalabas doon. Oh my God, sino may gawa nito? Natutop niya ang sariling bibig. Hindi niya alam kung paano nakunan ng mga larawang yun. May larawan silang kumakain sa karinderya, sakay ng jeep, naglalakad sa eskinita, naglilinis sa hallway, at meron din habang nakaupo siya at nakaunan si Vince sa hita niya. Iba't ibang anggulo ang kuha ng mga larawan, pero makikita ang kasiyahan sa kanilang dalawa. Parang may sarili silang mundo at sa mundong yun ay wala silang inaalala kundi ang isa't isa. Hindi niya namalaya na tumutulo na ang luha niya habang nanonood sa music video. Ang OA talaga ng lalaking iyon. Nakangiti niyang sabi habang inaalis ang luha sa pisngi niya. OA talaga ako kapag namimiss ko ang asawa ko. Bigla siyang tumingin sa likuran nang marinig ang boses ni Vince. Vince? Gulat niyang sabi. Paano mo nakuha mga larawan sa music video? Tanong niya para maitago ang malakas na kabog sa dibdib niya. Hindi maikakaila na kahit pinagtataguan niya si Vince ay namimiss niya rin to. Maraming CCTV sa bawat sulok ng bansa, Ethel. Madali na lang makuha ang mga larawang kailangan ko kahit walang photographer. Kapag pinagtaguan mo pa ako, hindi lang yan ang gagawin ko. Ipapipinta ko ang mukha mo sa buong mall. Gagawin ko rin yun kapag hindi ka bumalik sa akin. Vince, wala namang tayo. Wala tayong relasyon at hindi tayo magkasintahan. Bakit nagsasayang ka pa ng oras sa akin? Asawa kita, Ethel, at nararapat lang nakasama kita. Kulang pa ba itong ginawa ko para matanggap mo ko? Kung ebidensya ang kailangan mo, ito ang marriage contract natin. Legal ang lahat sa ating dalawa. Inilagay nito ang isang papel sa kamay niya. Tiningnan niya ang papel at yun nga ang marriage contract na akala niya laruan ni Noah. Vince, tanggap kita at tanggap ko kung sino ka. Hindi lang ako makapaniwala na CEO ang asawa ko. Sa isang kisap mata parang ako na rin ang may-ari ng mall na to. Kaya nahihirapan pa rin akong paniwalaan ng lahat. Pakiramdam ko, panaginip lang to. Ngumiti si Vince bago siya niyakap. Mas lalo mo akong pinapahanga, Ethel. Hindi mo sinasamantala ang lahat pagkatapos mong malaman ng pagkatao ko. Sa halip, tinaguan mo pa ako. Mahina pa itong tumawa bago muling nagsalita. Hindi to panaginip, Ethel. Lahat ng to nangyayari. Asawa kita, asawa mo ako, at mag-asawa tayong dalawa. Kung nabibigla ka pa rin, bibigyan kita ng oras para mag-adjust. Pero dapat nasa tabi kita. Mananatili ka sa tabi ko habang unti-unti kang nagiging pamilyar sa mundong ginagalawan ko. Okay ba yun, wife? Pero, Vince... Stop. Hindi ko tatanggapin kahit na anong katwiran mo. Hindi naman kita pipilitin sa mga ayaw mong gawin. Ang gusto ko lang ay wag mo akong pagtaguan at manatili ka lang sa tabi ko. Okay na ako ron. Hindi na nakatanggi si Ethel sa malambing na pakiusap ni Vince. Nakakahiya naman kung siya pa ang magmamatigas, isang CEO na ang sumusuyo sa kanya. Kailangan niya lang sigurong tanggapin na nangyayari ang lahat ng ito para mabilis ang adjustment niya. Sige, gusto rin naman kitang makasama, pero naiilang ako sa mga taong nakapaligid sa'yo. Pero susubukan kong makibagay sa mundong ginagalawan mo. Thank you, Ethel. Ngumiti si Ethel at niyakap din si Vince. Sana tama ang desisyon niya at hindi niya ito pagsisihan sa huli. Tulad ng napagkasunduan, ginawa pa rin ni Ethel ang mga gusto niyang gawin kahit pinakilala na siya ni Vince bilang asawa sa publiko at magkasama na sila sa mansyon nito. Pinagpatuloy niya ang kanyang trabaho bilang janitress, pero nagbago ang pakikitungo sa kanya ng mga kasama niya. Ayaw na siyang paglinisin ng mga ito simula nang malamang asawa siya ng CEO. Ni hindi rin siya inuutusan ng masungit niyang supervisor at naging magiliw pa ito sa kanya. Naiinis siya sa pinapakita ng mga ito, kaya nag-resign na lang siya bilang janitress. Tatambay na lang ako sa opisina ni Vince. Nagmamadali siyang umakyat patungo sa 4th floor, pero nasa 3rd floor pa lamang siya nang makasalubong niya si Karina. Taas kilay itong lumapit sa kanya at pailalim na pinagmasdan ang suot niyang uniforme bilang janitress. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo, Miss Arcilia? Bakit nababalitaan ko rito na pinagkakalat mo raw na ikaw ang asawa ng CEO? Hindi pa ba sapat ang mga ibinigay ng fiancé ko? Gusto mo ba ng pera? Sige, bibigyan kita. Binuksan ni Karina ang bag at naglabas ng isang bungkos ng perang papel bago yun inihagi sa kanya.
Nasalo niya ang pera at nakitang 100,000 ang nakalagay sa ibabaw niyon. Sapat na siguro yan para layuan mo ang fiancé ko. Tinanggal ni Ethel ang papel na bumubungkos sa pera bago ngumisi kay Karina. Salamat, pero hindi ko kailangan ng pera mo. Sapat na sa akin ang asawa ko. Lumapit siya sa railings at natanaw niya ang ibaba bago inihagis ang pera. Pinagkaguluhan yun ng mga tao. Gulat na gulat naman si Karina at hindi makapaniwala sa ginawa niya. Isang paalala lang, Miss Sevilla. Wala kang karapatan kay Vince dahil ako ang asawa niya. Kung hindi mo yun matanggap, pilitin mo pa rin tanggapin dahil hindi mo siya makukuha sa akin. Matapang niyang sabi. My wife is right, Miss Sevilla. Nagliwanag ang mukha ni Ethel nang makitang papalapit si Vince. Lumapit siya rito at sinalubong siya nito ng yakap at magaang halik sa labi. Nakahawak na ito sa baywang niya nang muling harapin si Karina. I know your motives, Miss Sevilla. Kailangan ng pamilya mo ang kumpanya ko kaysa kailangan ko kayo. Kung gusto mo pa rin matuloy ang business deal sa pagitan ng mga kumpanya natin, tigilan mo na kami ng asawa ko. That way, I'll consider to be your business partner. Nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Karina. Naging formal yun na parang nasa isang business meeting. I'm looking forward for the partnership, Mr. Galvez. Huwag kang tatalikod sa sinabi mo dahil hindi ko kayo patatahimikin ng asawa mo. Then prepare the documents and I'll gladly sign it. You'll receive the documents within this week. Alright, just send it to my office. Excuse me, may pupuntahan pa kami ng asawa ko. Hinawakan ni Vince sa kamay ni Ethel at marahang inakay palayo kay Karina. Umalis na rin naman ng babae nang umalis sila. Okay lang ba yun na makikipag-business deal ka kay Karina? Paano kung wala siyang isang salita at guluhin pa rin niya tayo? Curious niyang tanong kay Vince. Tahimik na yun dahil makukuha na niya ang pakay niya sa akin. Ang board members, ginugulo ka pa rin ba nila tungkol sa pag-aasawa mo? Nope. Nakita na nilang seryoso ang marital status ko at wala tayong problema, kaya tinigilan na nila ako. Mabuti naman kung ganun. Huwag mo na rin isipin ng tungkol doon. Date na lang tayo. May inihanda akong sorpresa para sa'yo. Ngumiti siya bago yumakap sa braso ni Vince. Sige, gusto ko yan. Pupunta na rin sana ako sa opisina mo dahil naiinis ako sa mga kasama ko sa trabaho. Naging creepy na sila simula nang malaman na asawa mo ko. Kaya yun, umalis na lang ako. Mas okay pa na kumanta na lang ako rito. Manatili ka na lang sa bahay at ako nang bahalang magtrabaho. O kaya tulungan mo na lang si nanay at tatay sa restaurant nila. Pwede rin naman sa opisina na lang kita para ganahan ako magtrabaho araw-araw. Hindi ako sanay nang walang ginagawa. Okay na sa akin yung kumanta. Nag-enjoy naman ako at kahit anong oras, pupuntahan pa kita kapag gusto kitang makita. That's better. Napangiti si Ethel nang halikan siya ni Vince sa sentido. Mas lumabas ang pagiging sweet nito nang tanggapin niya ang reality ng pagiging asawa nito. Nasa proseso pa rin siya ng adjustment, pero medyo sanay na siya sa pamumuhay kasama ang asawa niya. Akala ni Ethel ay sa malapit na restaurant lamang sila pupunta, pero dinala siya ni Vince sa Tagaytay. Kumain sila sa isang elegant garden restaurant na tanaw ang Taal Lake sa di kalayuan. Late lunch na kaya hindi masyadong matao sa lugar. Dumayo pa talaga tayo ng kain dito, Vince, ha? Nakangiting biro ni Ethel habang siniserve ng waiter ang pasta at grilled salmon na order ni Vince. Let's try different dishes here, love. Oo nga, mukhang masarap to. Kumain na tayo. Tahimik silang kumain. Pero paminsan-minsan ay napapansin ni Ethel ang pagiging balisa ni Vince. Naalala mo nung una tayo nakita? Galit na galit ka sa akin kasi natulog ako sa bench. Pagbubukas ni Vince ng usapan. Siyempre, hindi ko yun makakalimutan. Hinatid pa kita noon sa presinto para na may matulugan ka. Hindi ko alam na ikaw pala ang CEO. Mabuti hindi ako nawalan ng trabaho. Paano kaya kung sinabi ko sa'yo noon na akong asawa mo? Anong gagawin mo? Baka sa mental kita dinala at hindi sa presinto. Natatawang sagot ni Ethel. Nahihirapan pa nga akong paniwalaan na asawa kita kahit na may marriage contract na. Lalo pa siguro yung bigla-bigla ka magpapakilala. Iisipin ko na lang na hindi ka seryoso at pinagtitripan mo lang ako. Nagtaka si Ethel nang tumayo si Vince. Binitiwan niya ang hawak na kubyertos dahil nag-aalala siya na baka nagalit ito sa sinabi niya. Pero nanlaki ang mga mata niya nang lumuhod to sa harapan niya. Vince? Ethel, alam ko nagsimula tayo sa hindi normal na relasyon.
Hindi tayo dumaan sa ligawan, sa pagiging magkasintahan, kahit sa kasal sa simbahan. Marriage contract agad ang inihain ko sa'yo bago mo pa ako makilala. Alam kong kasal na tayo, pero gusto kong maranasan mo pa rin ang pakiramdam na maging bride. Naglabas si Vince ng maliit na kahon mula sa bulsa. Binuksan nito yon sa harap niya at hindi na niya napigilan ang luha nang makita ang simple pero eleganteng diamond ring. Ethel Arcilla, will you marry me again? Inalis ni Ethel ang luha sa pisngi. Huminga siya ng malalim at nakangiting sumagot. Hindi na ako mag-iinarte pa. Mas nakaka-inlove ka kasi habang nagpo-propose. Yes, Vince. Pakakasalan pa rin kita kahit hindi ka CEO. Kahit walang singsing. Kahit walang seremonyas. Basta ikaw pa rin ang groom ko. Masayang ngumiti si Vince bago isuot ang singsing sa daliri niya. Mabilis din itong sinakop ng halik ang labi niya. Yun na yata ang pinakamasaya at masarap na late lunch para kay Ethel. Dahil yun ang naging simula para maramdaman niya na siya talaga ang chosen wife para sa CEO. 2 buwan na nakalipas, kasabay ng seremonyas ng kasal ni na Ethel at Vince ay isang sorpresa rin ang natanggap nila. Isang biyaya mula sa Diyos. Buntis si Ethel sa unang anak nila ni Vince. Isang biyaya na mas magpapatibay sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Hindi man nagsimula sa tipikal na paraan ng kanilang kwento, pinatunayan ni na Ethel at Vince na minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa pinaka-di inaasahang pagkakataon. Dala ng isang batang may simpleng hiling at isang CEO na handang magpanggap, makilala lamang ang babaeng totoo ang puso. Hindi importante kung janitress ka o CEO, kung may singsing o wala, kung may altar o simpleng kasulatan lang. Ang mahalaga, ang taong pinipili mo ay siya ring pumipili sa'yo. Araw-araw, buong-buo at totoo. At sa bawat halakhak, yakap at halik nila, isang bagay lang ang malinaw. Hindi aksidente ang lahat, dahil ang tunay na pag-ibig, kahit mukhang biro sa simula, nagiging sagrado sa dulo. She was the janitress. He was the CEO in disguise. But in the end, she is always the chosen wife. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.